Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 17, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 1, verse 1 to 17. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Hese, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawang si Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Osyas. Itong si Osyas ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Maneses, at si Maneses ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama naman ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Aquim. Si Aquim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama naman ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag ni Kristo. Sa makatawid, 14 na saninlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Nako, siguro'y bagot na bagot kayo. Brother Sam, ano ba'y binabasa mo na yan? Ano ba'y gospel natin for today? Bakit puro pangalan? Alam niyo po, yung gospel natin ngayon ay hindi simpleng listahan ng mga pangalan. Isa itong theological statement na sinasabing si Jesus, ang Mesiyas, ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Buo, totoo, at yung kanyang family background, magulo. Kasama sa mga naging ancestor ni Jesus, kasama sa mga kanyang mga ninuno, ay iba't ibang uri ng tao. May mga hari, meron din naman mga loser. May mga banal, meron din mga makasalanan. May mga taong tapat, pero may mga tao ring sumablay. May mga lalaking may kapangyarihan at meron din namang mga kamag-anak, ninuno na babaeng may kontrobersiya. Ibig sabihin, ano ang impact nito sa atin? Una, si Jesus, kagaya natin ay tao. Kung ano nararamdaman natin, naramdaman din niya. Pangalawa, pinapakita rito na hindi pinili ng Diyos ang perpektong pamilya. Pinili niya yung totoong tao
na bahagi ng kasaysayan. Sa genealogy na ito, ipinapakita ng Diyos na ang kaligtasan ay hindi hiwalay sa ating pinanggalingan, kundi dumadaan mismo sa sugat, sa pagkakamali at kahinaan ng tao. Meaning, kahit sa atin, may mga kamag-anak tayo, o may tatay tayo, o may magulang tayo na hindi perpekto. Huwag kang mag-alala. Bahagi din yan ng pinagdaanan ni Jesus. Mga kamag-anak, may mga ninuno rin siyang ganyan. May mga pangalang gusto natin ipagmalaki, pero meron din naman mga pangalang gusto sana nating burahin. May pamilya tayong minana, hindi natin pinili, pero bahagi ito ng pagkatao natin. May mga desisyon yung mga ninuno natin na hanggang ngayon maaaring dala-dala pa rin natin. At minsan iniisip natin, pwede pa ba akong gamitin ng Diyos kahit ganito ang pinanggalingan ko? Ang sagot ng gospel ngayon ay malinaw. Oo, at doon pa nga siya madalas nagsisimula. Hindi reason na ikaw ay galing sa broken family para hindi ka gamitin ng Diyos. Hindi reason na iniwan ka ng nanay mo at tatay mo para hindi ka gamitin ng Diyos. Hindi reason na ako po ay anak lamang out of wedlock. Pwede ka pa rin gamitin ng Diyos at gagamitin ka ng Diyos. Hindi nahiya ang Diyos sa pinanggalingan ni Jesus. Hindi niya linilinis yung kwento. Hindi niya itinatago yung mga sablay. Pero ang kagandahan, ginagamit pa rin ng Diyos. Kung halimbawa, meron kang naging kapatid, meron kang naging kamag-anak na drug addict, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Kung halimbawang nataon na ang pamilya mo ay napunta sa iskandalo, naging spotlight ng iskandalo, ng korupsyon, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Kaya yung gospel na to, pag tinignan mo yung mga pangalan, hindi naman mga perpekto yung mga iyon. Hindi perpekto yung pinanggalingan ni Jesus. Bahagi yung pamilya na hindi perpekto. Kaya ang pinaka-heart ng ating message, ang biyaya ng Diyos ay hindi takot sa magugulong kwento. Ang Diyos ay marunong magsulat ng tuwid kahit baluktot ang linya. Kung kasama ka sa genealogy ni Jesus, kahit ikaw ay sugatan, you are broken, or may mabigat na nakaraan, do not worry. May lugar ka pa rin sa plano ng Diyos. Kaya, ngayong araw na ito, ano yung invitation sa atin ng gospel? Itigil natin yung pagkapit dahil sa hiya ng nakaraan. Tanggapin natin na bahagi ng kwento ang sugat, pero hindi ito yung last chapter. Ikaw ang gagawa. Dahil ang genealogy ay hindi tungkol sa pinanggalingan lamang. Ito ay paanyaya na maging bahagi ng pagpapatuloy ng kwento ng Diyos. Let us pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami pinili dahil perpekto kami, kundi pinili mo kami out of your love dahil mahal mo kami. Salamat dahil tinanggap mo yung aming kwento, pati ang mga bahagi na gusto na sana naming itago. Pagalingin mo yung aking alaala, yung aming memories. Palayain mo kami sa hiya ng nakaraan at tulungan mo kaming magtiwala na ang aming buhay ay may lugar sa iyong plano. Isulat mo sa aming puso na ang biyaya mo ay mas malakas kaysa anumang pagkukulang namin. Ganun din naman, Panginoon, turuan mo akong tanggapin yung mga taong nasa paligid ko, yung kapamilya ko. Maaring sila'y nakasugat sa akin. Maaring sila yung dahilan kung bakit nagkaganito ang aming pamilya.
Pero Lord, yung gospel mo ngayon, ipalagi mo paalala sa amin na kaya mo pa rin gumawa ng magagandang kwento out of our family. We pray, O Lord, especially sa lahat ng mga kabataan na narito, na masyado nilang sinisisi yung sarili nila. Gustong kitilin yung buhay, gustong tapusin yung buhay. Lord, shine upon them. Maalala yung gospel na ito. Amen. Friends, kung ikaw ay na-move ng gospel natin ngayon, i-share natin to sa iba, sa ating mga kapamilya, sa GC, sa ating mga classmates, sa ating mga kaibigan. Buhay ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.